Mahigit 2,000 Pilipino na ang nagbalik bansa para makaiwas sa gulo sa Sabah ayon sa DSWD. Patuloy pa rin naman daw ang humanitarian mission ng ahensya sa Lahad Datu para maalalayan ng mga kababayan natin doong naiipit sa bakbakan. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Rapid returnees ang tawag at hindi raw refugees sa mga Pilipino na galing Sabah. Yan yung nilinaw kanina ni DSWD Secretary Dinky Soliman. Yung mga kababayan daw kasi natin mula Sabah ay bumabalik sa bansa. Kailangan daw maitama yung wording na ito, Rafi, dahil sila Pilipino at hindi ibang lahi na magte-take lamang ng refuge sa bansa mismo nila. Yung mga galing nga ng Sandakan, Rafi, ay diretso raw ng Turtle Islands dahil 1 oras o 45 minutes hanggang 1 oras lamang daw yung kailangan para sila ay makatawid doon. Kaya doon dumating, Rafi, yung pinakamaraming families, mga 512, dahil itong araw yung pinakamalapit. Doon naman sa mga galing sa Lahad Datu, karamihan daw sa kanila ay dumediretso ng Subutu o di naman kaya ay kung merong mas malaking sasakyan pandagat sila ng sasakyan ay diretso raw sila ng Bungaw o Sulu. Doon pumunta yung mahigit 200 families na naitala ng DSWD. Kaya mula March 4 hanggang March 12 ay nasa 2,015 individuals na yung bumalik sa bansa mula sa Sabah. Ayon nga sa DSWD ay yung iba doon na pinakauwi na sa kanilang mga probinsya. Nasa 509 individuals na lamang daw yung naiwan sa evacuation center sa Bungaw. Yung iba naman, Rafi, ay pabiyahe na papuntang Hulo, habang yung iba naman ay patungo ng Basilan at Zamboanga. Yung una raw ginagawa sa kanila ng DSWD, Rafi, ay pinapakain at ini-interview para makuha yung detalye, lalo na yung ayon kaya Secretary Dinky Soliman, may confidentiality clause daw sa kanilang proseso ng interview. Kailangan meron munang permiso sa mga returnees. Kaya hindi raw basta-basta inilalabas kung merong mga naitatalang kaso ng pang-aabuso. Yung iba raw kasi sa mga biktima, Rafi, ay nagdanais pa rin na makabalik doon sa Sabah para may pagpatuloy nga nila yung kanilang pagtatrabaho sakaling matapos na yung gulo doon. Yung mga returnee, Rafi, ay binibigyan din ng food packs para daw may makain pag-uwi at merong mga binibigyan din sila ng pamasahe paggasta. Nilinaw nitong si Secretary Soliman na hindi raw bulok o mabaho yung bigas na ibinibigay ng DSWD sa mga returnee gaya ng mga naunang napaulat. Hindi daw sila namamahagi ng bigas mula sa Tawi-Tawi na sinasabing taong 2010 pa nasa imbakan. Karamihan daw ng bigas, Rafi, na ipinamimigay sa mga returnees ay galing ng Zamboanga. Meron pa nga raw isang bangko na darating sa Tawi-Tawi para maghatid ng karagdagang pang bigas. Tuloy-tuloy din daw yung paghahatid ng humanitarian team ng DSWD bahagi ng Lahad Datu. Nakabisita na nga raw sila sa Felda sa Habat. Ito yung lugar na pinakamalapit sa lugar ng encuentro ng Malaysian Security Forces at ng Sulu Royal Army. Yung mga naiwan daw na may 461 Filipinos sa isang plantation doon ay nais pa rin ipagpatuloy yung kanilang trabaho. Ayon nga sa rapid response ng DSWD na dineploy sa Sabah, meron pang mga evacuation centers sila na bibisitahin sa Felda sa Habat at nasa mahigit 1,464 daw yung mga evacuees dito. Karamihan ay mga Pilipino pero meron ding nahaluan yan ng mga Indonesians, Timorese at yung ilang mga local villagers. Pinag-uusapan daw ng DSWD rin itong Malaysian government na i-waive na yung documentation fee para at least kahit pa paano ay yung mga undocumented Filipino workers na naiwan doon ay maiproseso na at mabigyan sila ng passport o permit para sila makabalik sa Pilipinas. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa tanggapan ng DSWD sa Quezon City. Balik sila.